Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Halika rito. Maraming salamat, Director Levy Pacundo. Palakpakan natin at 10 ng kanyang mga kasama sa Bureau of Permits, sa ating minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor Chi, at mga konsehal, mga department head, mga kapwa ko lingkod bayan sa pamahalang lungsod ng Maynila. Nakalimutan ni kwento ni Levy. There was an incident about 2 weeks ago before the typhoon. There is this taxpayer, nagbayad siya sa national government at nagbayad din siya sa local government. And this owner, nakita niya bakit hindi pareho yung kwentada. And you know what he did? He sent his people back to the city government only to pay the real amount, which is amounting to more than 500,000 pesos to correct the payment. Now, why am I telling you this and why Levy is telling you this? In fact, ang alam ko lang, 1,164. That was last Monday. Ngayon, 1,500 plus new businesses. And some of it, so you know, is been pending for almost 1 year. They wanted to pay, they wanted to open business, but due to some bureaucracy, red tape, or some discretionary abuse of authority done by individual. These people existed in our city doing business without permits. But they wanted to. Gusto nilang magbayad. Kaya lang yung zoning niyan, nukno ka nang hindi ko maintindihan. May pit pa sa inuyat. Totoo lang. When I see documents, I really wanted to, you know, try to, and I hope Director Mark and his new team will continue to participate by encouraging ease of doing business and ease of doing business in the city of Manila. Next will be the assessment. You will go an end-to-end journey. And I hope you cooperate. We know it already that some of those individuals in assessment did. And I don't have time to go after you. I'm going to give you the benefit of the doubt that you're going to do the right thing for the sake of our employees, our city, and especially the people of Manila. Ang buhay natin nakasalalay sa assessment, sa business permit. Sila ang pinakamalaking dalawang ahensya na nagbibigay sa atin ng panggastos para sa serbisyo. Kapag binaliwala natin yan at inayanan naman natin ang isang abogado na gustong hawakan ang lahat ng departamento at pakialaman, malamang sa hindi, magkakaleche-leche na naman tayo. And I hope, mga kapwa ko empleyado, for God's sake, once and for all, let's just do what we need to do. Tulong-tulong na tayo. Hindi naman kami
in our own little way. Magpapabaya. We make sure what is due to you will be given to you. But the people of Manila deserves better things from its government. Kaya sa inyong lahat dito, nakita nyo mga panyaga, Ohayo gozaimasu. Ano nga ba yung I love you? Nice trio. Kombawa. Hindi, gabi yun eh. Mali itong translator ko. Bago na ba? But, you know, to Lawson and to the group, Dali, thank you for trusting the city of Manila. Magbasa sana kayo ng ulan. Gumamit pa kayo. Pag tayo'y nakitaan, ulitin ko po ito mga kapwa ko empleyado. Kapag tayo'y nakitaan ng certainty, business will come. If we are always certain in our rules and consistent with our effort, business naturally will come. Certainty attracts opportunity. And with that, it will give also opportunity for our people to find jobs inside Manila. So not to go further as far as Commonwealth, as far as Metro Manila. They stay, live, work in Manila. And that is our job as government, to create that kind of atmosphere and environment to the business sector. To those who are watching, to those who are listening, sa mga naghahanap buhay, at yung mga napahiya, I'm sorry on behalf of the city government. Bumalik na po kayo. May gobyerno na po sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman, huwag kayong mag-alala mga empleyado. Huwag kayong mag-alala. Kami, ni Vice Mayor, ako, at mga konsyal, lahat kami nagbe-behave sa JO. Yang JO na yan, yan ang sumira ng kaban ng bayan. Kaya, I'm telling you straight, in front of the Vice Mayor and the members of the City Council, no more abuses sa part ng mga elected official abusing job orders just to create political alliances at the expense of the city government. And your salary, alam nyo ba, araw-araw na lang, umaakyat yung dalawang barangay tanod sa ilalim ng baba ko. Kakatingin kung paano tayo magpapasahod, kung paano tayo magbibigay ng benepisyo, na tamang benepisyo lamang sa ating mga empleyado. Pero those are the things of the past. Kaya doon sa mga department head, na baka na-excite kayo, nakatikim kayo ng matamis at sobrang tamis, sana hindi kayo nagka-diabetes sa mga nakaraang panahon. Gone are the days. We only hire that is needed. Unnecessary JO will not be tolerated. In fact, gusto ko i-share sa inyo, mga kapwa ko empleyado, dahil bagamat hindi kayo kasama sa aming meeting every Monday. I always tell them, pag ako may nalamang isang empleyado, GNO, pero unnecessary, yung department head mismo ang tatanggalin ko. Yan ang proteksyon nyo sa akin, mga empleyado ng lungsod ng Maynila. No more abuses. No more luxury. Unnecessary expenditures. Kung nag-iikayat tayo na maging masinop, kami mismo, dapat ni Vice Mayor, mga konsyal o mga halal ng bayan, maging masinop sa pananalapi at paggastos sa ating kaban
ng bayan ng lungsod ng Maynila. Kaya sa inyo naman, mga naparito, at umatin ng ating regular flag ceremony, inikayat ko kayo, tulungan ninyo ako. Nakita niyo yung mga ambulansya dyan sa Wakali, matagal lang nakatambay yan. Walang gustong gumamit. Nandiyan dyan, nangabulok. Nung binisita ko ng isang linggo, tingnan ninyo, magagamit na ulit. May darating pa sa atin, hihingi pa tayo, mamamalimos pa ako. So be it, para sa kabubuti ninyo. Basta ako naman, mga kasamahan ko empleyado, kulang, loobin nawa ng Diyos. Bigyan ako ng lakas ng pangangatawan. Ubusin ko ang 24 oras. Mapabuti lang ang pagpapatakbo ng tahanang yan at ng buong lungsod ng Maynila. I want you to create extra mile. I want you to create extra step. Let's get back or take back our dignity in working in city government. There is dignity in us. Tinakpan lang yan ng mantika sa labi, ng mga matatamis na candy na para bang ipinamimigay sa atin, o ginawa tayong rabbit at kinakarot stick tayo ng mga politiko. Huwag na, maging masayahin na lang tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos, meron tayong trabaho, nakasusweldo tayo, maayos ang buhay natin. Marami tayong bagay na dapat i-appreciate sa buhay. Yes, you want iPhone, maybe all other luxuries in life. Yes, why not? Kung kaya natin. Kung hindi naman, ipag-ibang araw nyo na lang yan. Ngayon, magsinop rin kayo sa inyong sarili. Hindi araw-araw, Pasko. Pero, ano pa man, hirap na dinaranas natin on our fiscal situation. Pumanatag kayo, laging may sweldo. I really, naawa ko sa sarili ko. Ang tanging binabalita ko na lang sweldo. But that's the reality of life. That is the reality of our situation. Kaya naman kami nagpupulis din sa sarili namin. But for now, 1,500 plus new businesses, new jobs, new income. And today, after the rainy day, nakita ninyo, sumikat muli ang araw sa Maynila. Kaya ako'y naniniwala, with your help, to each and every one of you, and those in our district, doing the same thing, what we're doing today, magsama-sama tayo, tulong-tulong tayo. Marami nang tumutulong sa atin ulit. Napasin nyo ba, ang dami na naman natin donation? People are coming in, going back to the city of Manila. Tulungan natin na mailagay ulit sa ayos ang ating pamahalaan. Let's prove to them, again and again, where Manila goes, the country follows. As like, katulad ng lagi nating kinakanta sa awit ng Bandila. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Magandang araw, hangad ko ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa inyo ngayong linggong ito. Isang maaraw na Lunes, isang araw na maaari natin sisimulan ng magandang linggo para sa kinabukasan ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Pong Mayapal. Manila! God first. Thank you.